Magandang araw po at welcome po sa Junjun's Backyard. Papakita ko po sa inyo ngayon yung aking bagong bili na shredder machine. Ayan po. Bumili na po ako ng shredder machine kasi nga po ay sobrang dami na po naming alaga dito sa bukid. Marami po kaming bibe, manok at saka mga kambing. Kaya laking tipid po ng oras kung imbis na tatadtarin natin ay gagamit na lang tayo ng shredder machine. Ang ginagamit ko nga po pala dati na pangtadtad o pangpino sa mga dahon-dahon ay ito po, yung vegetable cutter po. Ito pong bakal na to na mayroong mga blade ay binabala po sa barena. Pero dahil unti-unti na pong dumarami yung mga alaga natin sa bukid, ay hindi na po sapat na ito lang po yung gamit natin. Kaya bumili na po ako ng shredder machine para po segundo lang po o minuto ay tapos na po yung pagtadtad. Sa ngayon po ay susubukan po natin magtadtad ng kangkong, Madre de Agua, tsaka meron po tayong kinuhang mga tubo diyan kanina, dahon ng tubo. At sa mga gusto po na magkaroon din po ng shredder machine kagaya nito, ilalagay ko po sa video na to yung link kung saan ko po nabili para ay magkaroon na rin po kayo. Mura lang po ito, nag-range lang po ito ng 3,000 pesos. Let's go! So ito nga po yung mga tatadtarin natin mga kangkong. Ayan po. Tapos ito po yung mga dahon ng tubo. Ayan po. Tapos kumuha rin po tayo ng mga dahon ng kamuting kahoy. Tapos yung Madre de Agua po ay kukuha po tayo. Ayan po yung mga Madre de Agua. Kukuha po tayo. Mga sanga. Madre de Agua nga po pala yung pinakamarami kong tanim dito sa bukid. Kasi po ay favorite po itong mga bibi at kambing, pati po yung mga manok. Ayan po. Damihan na po natin para sulit po yung kuryente. Nga po, edi kuryente po yung ating shredder machine. Napakabilis lang po dumami ito, mga Madre de Agua. Kaya advice ko po sa mga merong backyard farm dyan na magtanim po tayo ng Madre de Agua. Sanga lang po ang kailangan nito o tangkay, tutubo na po ito. Ayan, pwede na po yan. So ito na po yung mga dahon na ating tatadtarin o gigilingin. Ayan po, Madre de Agua, dahon ng tubo, dahon ng kangkong, tsaka mga kamuting kahoy. Okay, let's go. Yung ating nga po palang shredder machine ay mayroong dalawang butas po. Meron pong malaki tsaka maliit. Sa malaki po, kasya po dito kahit po yung katawan po ng puno ng saging. Dito naman po sa maliit, pwede po dito yung mga dahon-dahon po na maliliit. Kaya po ng kangkong, kamuting kahoy, or kahit ano pang dahon po o baging. Tapos ito po yung kanyang blade. Ayan po. Nag-testing na po ako kaya ng konti, kaya mayroon na pong naiwan dito mga pino. Meron po siyang 4 na blade. Pero meron pong ibang klase ng blade po nito. Meron pong 5 blades at 6 blades. Kayo po ang bahalang pumili pag umorder na po kayo. Ayan po. Tapos meron din po siyang switch para po ay di na po tayo mahirapang magsaksak at maghugot. Paalala ko lang po, iwasan po nating ipasok po yung ating mga kamay dito po sa mismong butas po niya, kahit alin po sa dalawa na yan. Gumamit na lang po tayo ng kahoy kapag nagpapasok po tayo ng mga dahon, pantulak po, para maiwasan po natin na mahiwa o masugatan. At napakatalim po ng mga blade niyan. Okay? So, ito na po. Saksak po natin. So ito nga po pala yung unahin natin, yung dahon ng Madre de Agua. Umpisahan na natin. Okay, si start. Switch po, yung kulay green po ang on. Ang off naman po yung kulay red. Okay, start.
Okay, pagkatapos po ay ganito po ang itsura niya pagka natadtad na siya. Napakabilis lang po, segundo lang po. Napakaganda na po itong ihalo sa mga darak o feeds. Nalagyan na lang po natin ng vitamins or molasses. Ayan po. Kung gusto niyo po ng mas mapino pa dito, ay pwede po natin ulitin. Babalik lang po natin sa butas para po ay matadtad pa ng pino. Okay, tuloy natin. Subukan naman po natin yung dahon ng kangkong. Okay, let's go. Sa dahon naman po ng kangkong, ay ganito ay tsura niya. Yan po, napakaganda. Laking tipid natin sa oras. Kasi nga po, segundo lang ay ganito na siya karami. Okay, tapusin natin. Subukan natin yung dahon ng kamuting kahoy tsaka tubo. Okay, let's go. So ito na po yung mga dahon na ating giniling o pinino. Sa ngayon po ay papakainin na po natin yung ating mga alaga. Kapag buo po kasi mga dahon yan ay hindi po nila kinakain lahat. Pero kung ganito po siya kapino, ay sigurado kakainin po nila yan. Haluan lang po natin yan ng darak or feeds. Okay, subukan na natin. Let's go. So ito na po yung ating darak at feeds na magkahalo. Nalagay na po natin yung mga dahon na ating pinino. Yan. Laking tipid din po ito. And at the same time ay dagdag sustansya po para sa ating mga alaga. Halo-haloin lang po natin yan para mabilis nila makain. Dagan pa natin ng pino. Yan, napakaganda. Malaking tulong din po ito lalo po sa mga merong alagang baboy, mga native na baboy or commercial pigs. Favorite po sila mga baboy, yung mga kangkong. Kaya malaking tulong po ito kung meron po kayong mga alagang baboy. Dito po sa aming backyard farm ay wala pa po kaming alagang baboy, pero siguro po ay sa mga darating na panahon ay mag-aalaga rin po ako. Okay, pakainin natin yung mga manok at bibe. So ayan na po sila, mga gutom na. So ayan po, gustong-gusto po nila. Gaya nga po nung sinabi ko kanina, kung buo-buo po yung dahon ay hindi po nila kakainin. Kaya mas maganda po na matadtad or mapino.
So ayan po, at kitang-kita po natin na kinakain po talaga ng mga bibe kapag pinong-pino po yung mga dahon. At yun lamang po, at maraming salamat po sa panonood. At para po sa mga kapwa ko backyard farmer na gusto magkaroon po nito na shredder machine, i-click nyo lang po yung nasa video po na to para makapunta po kayo sa shop kung saan ko binili at para magkaroon na rin po kayo. Happy farming!